Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid.
namin Diyos. Maraming salamat po, Ama. Muli kami nagkakatipon sa banal na sandaling ito. Salamat po. Patuloy namin na isasagawa ang banal na pagsamba. Pinakamahalagang pananagutan namin habang kami ay nabubuhay. Napakahirap man ang aming kalagayan. Ngunit Ama, patuloy mong ibinibigay ang pagkakataon para patuloy kaming makapagsagawa ng pagsamba. At sa bawat pagsamba namin, wala man kami sa loob ng kapilya. Hindi mo binibigo ang aming pag-asa. Palibasa ay nababatid mong kailangan ka namin. Sa panahong ito ng matinding pagsubok ng pananampalataya. Kaya lagi kang malapit sa amin. Sa bawat pagsamba namin, naririto ka sa piling namin. Ipinadarama mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Inaaliw mo kami, Ama. Pinalalakas mo ang aming loob. Salamat sa pag-iingat mo, Ama. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong mga pagpapala. Salamat po na nanatili sa puso namin ang tunay na pananampalataya. Patuloy na nagsisikap kami na maitaguyod ang paglilingkod sa iyo. Purihin ka aming Ama. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Tanggapin mo kaming lahat. Tanggapin mo po ang aming pagsamba. Patawarin mo po kami sa aming mga sala. Tanggapin mo ang aming pagluwalhati sa iyong banal na pangalan. Panginoong Yesus, salamat ng marami sa iyo sa pag-alalay mo sa amin araw-araw. Kapag kami nabibigatan, pinagagaan mo ang aming pakiramdam. Pagka kami nalulungkot, pinasasaya mo kami. Pagka kami nangihinay, pinalalakas mo kami. Salamat, Panginoon, sa iyong mga inspirasyon. Purihin ka, Panginoong Hesus. Tunay na ikaw ay luklukan ng awat biyaya. Patuloy mo kaming ipamagitan sa Ama. Tanggapin niya ang aming pagsamba at maawa ka, Panginoong Hesus. Muling basbasa ng lahat ng mga lingkod mo. Ngayon ay sumasamba. Maawa ka po. Muling pagpalain ang aming mga abang kaluluwa. Ama, muli naming tatanggapin mga aral na ilaw at gabay namin sa paglalakbay. Sa kalagayan namin ngayon, mga itinuro ng sugo at ng kapatid na Eranio Manalo. Noong sila'y nabubuhay pa, ang mga leksyong iniwan nila para sa amin, siyang lagi naming sinasariwa. Sumasampalataya kaming sapat. Ang mga itinuro nila para kami maingatan at makarating sa iyong piling sa bayang banal na iyong ipinangako. Tulungan mo po patuloy kaming sumampalataya
at maging masunurin sa iyong mga kalooban. Magalang po namin hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga mahal na kapatid, tinutulig siya po ng mga kaibayon natin sa pananampalataya ang ating doktrina tungkol sa kahalagahan ng pagsusugo ng Diyos. Na ang sinuman ay hindi makapangangaral kung hindi siya isinugo ng Diyos. Para po sa kanila, kahit daw hindi sugo, ay mababasa at mauunawaan daw ang Ebanghelyo. Kaya hindi na daw kailangan pang makinig sa sugo. Dapat po ba tayong magsaka kung mayroong mga taong tumatangging makinig sa mga itinuturo ng sugo ng Diyos? May malaking kinalaman po ba ang pakikinig sa sugo ng Diyos? Upang malaman kung ang isang relihiyon ay tunay na sa Diyos. Paano po ba makikilala ang mga taong sa Diyos at nasa katotohanan? Unang Juan 4:6, ang sabi ni Apostol Juan, na isang sugo ng Diyos. Tayo'y sa Diyos. Ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Sa makatwid, kanino nakikinig ang mga taong sa Diyos? Sa sugo ng Diyos. Nasaglay ang espiritu ng katotohanan. Gaya ni Apostol Juan. Sa kabilang dako, kanino po nakikinig ang mga hindi sa Diyos? Sa kanila na nagtataglay ng espiritu ng kasinungalingan. Sino po ba tinutukoy na nagtataglay ng espiritu ng kasinungalingan? Pinakikinggan ng mga hindi sa Diyos. Sa talatang 4, ang mga huwad na propeta o ang mga bulaang tagapangaral. Tandaan natin, mga kapatid, ang sa Diyos ay nakikinig sa sugo. Sa kabilang dako, ang mga hindi sa Diyos o ang mga tao ng sanlibutan ay nakikinig sa huwad o bulaang tagapangaral. Alinmang relihiyon na walang sugo, ayaw tanggapin ang pagsusugo ng Diyos, ay hindi po sa Diyos. Ano po ang katangian ng pangangaral ng mga tunay na sugo ng Diyos? Unang Tesalonica 2:4, gaya po ng katangian ng sugo ng Diyos na si Apostol Pablo. Ang sabi niya, kung paanong kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo, ay gayon namin sinasalita. Ibig sabihin, hindi nila binabago. Gayon namin sinasalita. Hindi gaya ng nangagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso. Mamaya po, iliwanagin sa atin ang bagay na ito. Bakit hindi matanggap ng mga tao ng sanlibutan ang mga aral at tuntunin ng Diyos na ating tinanggap sa kanyang sugo? Sapagkat nahirati sila sa kanilang sariling pamantaya. Gaya ng tumalikod ng mga Israelita na kinu-question ang salita at pasya ng Diyos. Ang gusto nilang sundin ay ang kanilang sariling pagkaunawa at opinyon batay sa karunungan nila, karunungan ng tao. Subalit paninindigan ng Diyos? Ang sabi niya sa Ezekiel 18:25, matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Ano lamang ang tanging pamantayan at saligan ng tunay na sugo ng Diyos at ng mga tapat na Kristiyano ayon sa mga apostol. 2 Timoteo 3:15, ang banal na kasulatan o ang Biblia. Bakit? Sapagkat ito lamang ang makapagtuturo sa tao ng karunungan tungkol sa kaligtasan. Ano katunayan? Pakalinaw ng pahayag ng Biblia. Ang banal na kasulatan
na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Walang kinalaman po kung gayon ang karunungan ng tao kapag ang pag-uusapan ay ang tungkol sa kaligtasan. Tanging ang Biblia lamang ang makapagtuturo sa tao tungkol sa kaligtasan. Kaya sa loob po ng Iglesia ni Cristo, tanging ang Biblia lamang ang pamantayan at saligan ng ating pananampalataya. Kaya sa pangangaral ng sugo na si kapatid na Felix Y. Manalo at ng mga tunay at sapat na ministro, tanging sa Biblia lamang nagbubula ang mga aral na aming itinuturo, lalo na patungkol sa kaligtasan. Sa ano ba pakikinabangan ang mga banal na kasulatan? Ang sabi pa sa 16 hanggang 17, ang lahat ng kasulatan ay tinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya maging sa karapat-dapat na buhay at pamumuhay sa daigdig, tanging ang Biblia lamang po ang dapat na maging pamantayan at saligan ng tao. Ano ang tamang paraan ng paggamit ng Biblia? Unang Korinto 4:6. Ang sabi ni Apostol Pablo, sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ano ba katumbas nito? Sa Apokalipsis 22:18-19, huwag tayong magdaragdag o magbabawas. Huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Huwag magdaragdag, huwag kang magbabawas. Ano ibig sabihin? Huwag tayong magtuturo nang wala naman sa Biblia. Bakit hindi tayo dapat tumigil sa nakasulat sa Biblia? Unang Korinto 2:4-5. Sabi ni Apostol Pablo, sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao. Palit, aral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Bakit? Anong halaga niyan? Upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Ang tunay na sugo ng Diyos ay hindi gumagamit ng sariling karunungan, ng sariling palagay, ng sariling opinyon sa kanilang pangangaral. Hindi. Ito po ang katangian ng Iglesia ni Cristo na ating kinaaniman. Ito ang tunay na relihiyong sa Diyos. Sapagkat ang pinakikinggan natin ay tunay na sugo ng Diyos na nangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Kaya ang ating pananampalataya ay nakasalig hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Yun ang mahalaga, mga kapatid. Yung pananampalataya natin ay masalig sa kapangyarihan ng Diyos. Kung ang pananampalataya na tayo nakasalig lang sa karunungan ng tao, wala. Hindi tunay na pananampalataya. Yan ang malaking pagkakaiba natin. Kita nyo, mga kapatid, kapag tayo po ay nag-aaral ng leksyon, pagkabasa ng talata ng Biblia, ang ministro ay hindi nagbibigay ng sariling paliwanag o opinyon. Paano nila pinaliliwanag ang bawat sita? Pamamagitan din ng pagbasa ng kawangis na talata. Tanong, sagot ang Biblia. Tanong ulit, sagot ulit ang Biblia. Hindi ba gayon ang paraan ng ating pangangaral? Ganito ang pangangaral ng tunay na sugo ng Diyos na kinakasihan ng Espiritu Santo. Ang sabi nga kanina ni Apostol Pablo, kung paano kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo, ay gayon namin sinasalita. Hindi sila nagdaragdag o nagbabawas. Hindi sila humihigit sa nakasulat. Hindi sila nagbibigay ng sariling opinyon o palagay mula sa sariling karunungan. Sa kabilang dako,
Paano nangangaral ang mga bulaang tagapangaral? Basa ng isang talata. Pagkatapos katakot-takot sa paliwanag at opinyon ng kung sino-sinong kanilang tinatanong. Pagkatapos magbibigay naman ng iba ng mga testimonya. Ano yan? Walang direksyon. Bakit? Sapagkat walang patnubay ng Espiritu Santo, kundi batay lamang sa kanilang sariling karunungan. Kaya saan nakasalig ang kanilang pananampalataya? Sa karunungan ng tao lamang, hindi sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi tunay na pananampalataya ang kanilang taglay. Hindi maghahatid sa kanila sa kaligtasan. Ano katunayan? Ano panganib ng ganitong uri ng pangangaral ng mga bulaang tagapangaral? Ikalawang Tesalonica 2:11 hanggang 12, ang sabi ng Biblia. Dahil dito, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Ano pa siya ng Diyos sa kanila? Ang sabi, sa gayon, mapaparusahan ng lahat ng natuwa sa paggawa ng kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. Kita niyo na. Di ba niligtas ang nagsasaglay ng maling pananampalataya? Sapagkat nakasalig lang sa aral ng tao, sa opinyon, sa palagay, sa karunungan ng tao, ang kanilang pananampalataya. Hindi maghahatid sa kanila sa kaligtasan. Manapay ito ang maghahatid sa kanila sa kaparusahan sa araw ng paghuhukom. Sino ang pinagmulan ng kasinungalingan? O mapanlinlang na mga aral? Sa 2:9 hanggang 10, sabi ng Biblia, paglitaw ng swail. Taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. Ito ang ginahanap ng maraming tao at ginagamit na saligan ng kanilang pananampalataya. Di ba mga kapatid? Kaya maraming relihiyon ngayon o samahang pang-relihiyon na yan ang isinisigaw. Sa kanila ikay, maraming mga himala na gaganap. Subalit ano, tuligsa ng mga apostol. Ang sabi ng Biblia, gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makapagliligtas sana sa kanila. Sumakatwid, ang mga himalang nagagawa ng sinuman o ng alinmang relihiyon ay hindi katunayan ng pagiging sa Diyos. At hindi ito maaaring gamiting batayan sa kaligtasan. Ito pa nga ang ginagamit ng dyablo upang akitin ang mga tao sa kasinungalingan upang mapahama. Dapat ba tayong magsaka, mga kapatid? Kung sa ating panahon ay maraming lilitaw na mga bulaang tagapangaral na ginagamit ng dyablo upang ilihis ang mga tao mula sa katotohanan at ipahama. Hindi po. Hindi tayo dapat magsaka. Bakit? Ibinala na ito noon pa ng mga apostol. Ano babala ng mga apostol? Sa ikalawang Timoteo 4:3-4, ang sabi ng Biblia, darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Pansinin nyo, sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Paano? Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Anong mabigat at masama na gagawin nila? Ang sabi, hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katang-isip o alamat. Totoo yan sa ating panahon, mga kapatid. Kaya naman maraming mga bulaang tagapangaral ang nagsasamantala sa kawalang ingat at kamangmangan ng mga tao. Kasi ang mga tao ay walang pakialam kung ang narinig nila ay mula sa mga bulang guro. Kung ito'y totoo, wala sa kanila yon. Totoo man yun o hindi. Basta magbibigay sa kanila ng kaligayahan at pakinabang. Dahil dito sa ating panahon, mga kapatid, kailangan natin ang mga tunay na sugo ng Diyos na nangangaral tulad ni Apostol Pablo. Ang sabi niya kanila, kung paano kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo, ay gayon namin sinasalita. Hindi namin binabawasan, dinaragdagan, hindi binabago. Ang ibig sabihin,
Hindi niyo ba napansin, mga kapatid? Ang kaibahan ng mga pamantayan, ng mga huwad na guro, at ng mga sugo ng Diyos. Ang mga huwad na tagapangaral ay nagsasamantala sa kawalang ingat at kamangmangan ng mga taong naghahanap ng mga guro na magsasabi lamang sa kanila ng kanilang gustong marinig at magbibigay lugod sa kanila. Sa kabilang dako, mga tunay na sugo ng Diyos ay ipinangangaral lamang ang kanilang tinanggap mula sa Diyos. Kung anong tinanggap nila sa Diyos, yun ang kanilang ituturo. Hindi nila binabago ang kanyang mensahe kahit katiting upang umayon sa panlasa ng mga nakikinig o upang bigyang kasiyahan sila. Hindi kailanman gagawin ng mga sugo ng Diyos ang ganitong kamangmangan. Dahil dito, ano po ang pananagutang dapat isakatuparan ng mga tunay na ministro? Kalawang Timoteo 4:1-2. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na kapwa niya ministro, ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos, sapagkat si Apostol Pablo ay tagapamahala sa dako ng mga hintil. Si Timoteo ay ministro na nakadistino doon din sa dako ng mga hintil. Kaya sakop ni Apostol Pablo si Timoteo na ministro. Ano ang itinuro ni Apostol Pablo sa kanya? Ang sabi ni Apostol Pablo, ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka. Sumaway ka. Mangaral ka na may buong pagpapahinuon at pagtutulong. Ito po ang dahilan, mga kapatid, kung bakit namin sinasawata ang mga nagtuturo ng hidwang mga aral upang ang mga kapatid ay mabigyan ng proteksyon mula sa panlilinlang ng mga kasangkapan ni Satanas. Yan ang natutunan namin sa paaralan ng ministeryo. Yan ang itinuro ng sugo at ng kapatid na Iranyo G. Manalo sa mga ministro. Dapat laging magturo. Ipagsanggalang ang mga kapatid para wag maakit ng mga kasangkapan ng Diyan. Kaya, mga kapatid, tayong bibitiw sa mga aral na itinuro ng sugo. Si kapatid na Felix Oy Manalo. Paano tayo matatag na makapangahawa sa mga aral na kanilang itinuro sa atin? Paano dapat tanggapin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang mga aral na itinuro sa kanila ng sugo? Unang Tesalonica 2:13. Ang sabi ng sugo ng Diyos, palagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. Ano katunayan tinanggap natin ang aral bilang tunay na salita ng Diyos at hindi salita ng tao? Ang sabi, at ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo ng mga sumasampalataya. Kaya madaling makilala yung tunay na kapatid at nagpapanggap. Yung nagpapanggap, yung nakikinig siya sa pagsamba. Pumapasok sa taingan niya. Yung itinuro sa kanya. Pero tinanggap niya bilang salita lang ng tao. Kaya paglabas niya ng kapilya, ay walang epekto. Hindi siya naakit sa pagsunod o sa pagtupad. Hindi gayan ang tunay na kapatid. Ang tunay na Iglesia ni Cristo, tinanggap ang salita ng Diyos na talagang salita ng Diyos. Ang katunayan, makikita mo sa buhay niya ang bisa. Yung epekto ng mga aral na tinanggap niya sa pagsamba, paglabas ng kapilya, makikita mo, ibang-iba siya. Iglesia ni Cristo siya. Harap ng Diyos, hindi sa harap ng tao. Iglesia ni Cristo siya.
sa buhay at pamumuhay at sa paninindigan, sapagkat laging sinusunod ang mga aral. Kaya ano sa bubilin sa atin upang ganap na makita ng Diyos ang bisa ng kanyang mga salita sa ating buhay. Ang sabi ng Biblia sa Santiago 1:21 hanggang 22, talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asa. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Napansin ba ninyo? Ito ang wika ang makapagliligtas sa atin. Kaya huwag tayong magsasawa sa pagsasakatuparan ng mga aral ng Diyos sa ating buhay. Makita po ng Diyos sa buhay natin araw-araw sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay ang bisa ng kanyang mga aral na ating tinanggap. Sanay tayo na mamuhay ng malinis at matuwid. Paano po kung ang buhay natin ay batbat ng kahirapan, bunga ng mga pagsubok? Dapat pa rin ba nating sundin ang mga kautusan ng Diyos kahit na nagdaranas ng mga pagsubok? Opo. Bakit? Ano ba ang tinitiyak ng Biblia sa mga tapat, sa pagsunod, sa kabila ng mga pagsubok? Santiago 1:12 ang sabi ng Biblia, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos ng malampasan ng pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Hindi po natin masasamo ang buhay na walang hanggan nang hindi tayo nagdaraan at nagtatagumpay sa pagsubok. Ano kailangan? Dapat nating malampasan at mapagtagumpayan ang mga pagsubok. Ngayon, papatunayan natin sa Diyos ang ating katapat. Saka lamang ipagkakaloob ng Diyos sa atin ang gantimpala, ang buhay na magpakailan. Ano ang dapat nating ipangako sa Diyos ngayon sa pagsambang ito? Ano man ang mangyari sa buhay natin, ano man ang dumating pa sa mundong ito, at kahit pa usigin tayo ng mapang-aping mga namumuno. Pangako natin sa Diyos na ano man ang mangyari pa sa ating buhay, ay hindi tayo bibitiw sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. Kahit pamabagsik na pag-uusig ang ating masagupa sa unahan ng ating paglalakbay. Sabihin natin sa Ama ang ipinahayag ng lingkod ng Diyos na nagdanas ng mahigpit na pag-uusig. Sa awit 119, 161, ang sabi niya, mga taong namumuno na kulang sa katarungan, usigin man nila ako, susundin ko yung iyong aral. Mga minamahal kong mga kapatid, ako po'y nananawagan sa inyo. Gumawa tayo ngayon ng isang taimtim na panata sa harap ng Diyos. Na ano man ang mangyari sa mundong ito, hindi natin tatalikuran ang ating pagsunod sa kanyang mga turo. Kahit adlangan pa tayo ng mas kakilakilabot na pag-uusig, hindi tayo titigil sa pagtupad sa kanyang mga kautusan. Wala tayong katatakutang anuman sapagkat ang Diyos ang nangako sa atin na siya ating magiging kasama upang tayo ingat at ipagsangga. Basbasan nawa tayo ng Diyos sa ating pagdulog sa Kanya ngayon. Tumayo kayo mga kapatid at tayo po'y mananalangin. Ama na aming Diyos, maraming salamat po sa liwanag ng mga salita mong itinuro mo sa amin ngayon. Napakapalad namin. Binahaginan mo kami ng karapatan sa paglilingkod sa iyo. Sa pamamagitan ng pagsusugo mo sa mga huling araw, ang pangangaral ng kapatid na Felix Manalo, siyang nagbukas ng daan para ang marami sa amin na sumampalataya sa iyong mga aral ay maging karapat-dapat sa paglilingkod sa iyo. Higit sa lahat,
tanggapin namin ang kaligtasan pagdating ng araw ng pag-uuko. Napakadakila ng biyayang ito, Ama. Dakila at higit sa anumang bagay sa mundong ito. Hindi namin ipagpapalit kanino man at sa anumang bagay. Pahalagahan namin ito. Hindi namin isusuko ang dakilang biyayang ito dahil sa mga pagsubok at kahit pa sa mahigpit na pag-uusig. Pangako namin sa iyo ito, Ama. Kahit magdanas pa kami ng kahirapan sa unahan ng paglalakbay, yayamang sinanay mo na kami sa pakikipagbaka. Sinanay mo na kami sa maraming kahirapan ng kalooban. Sinanay mo na kami sa mga kanubayan. Naging bihasa kami sa pagtitiis. Hindi namin inisip na kinawawa mo kami, Ama. Tinanggap namin ang lahat ng ito para kami ay pandayin mo na maging mga tunay na mga lingkod mo, na magiging karapat-dapat sa pagharap sa iyo, sa pagmamana ng buhay na walang hanggan. Alam namin magtitiis pa kami ng maraming pagdurusa sa buhay, sa aming mga paglalakbay sa mundong ito. Pero sumasampalataya din kami. Sa lahat ng iyon ay kasama ka namin. Kailanman ay hindi mo kami pababayaan. Nawawa ka ngayon sa amin. Dalawin mo ang aming pagsamba. Halika muli sa piling namin. Muli mo kaming palakasin. Muli mo kaming aliwin. Muli mong patatagin ang aming pananampalataya. Muli mong pasiglahin ang aming pagkatawang loob. Huwag mong papayagan sino man sa amin ay madaya pa ng kasangkapan ng Diablo. Lahat kami manatiling matatag at tapat sa pagsunod sa mga aral na itinuro ng iyong sugo. Makita mo sa buhay namin ang bisa nito. Maakay kami sa malinis at matuwid na pamumuhay. Mabuhay kaming nakasalig sa iyong mga kalooban. Panginoong Yesus, maawa ka, ipamagitan mo kami sa Ama. Halika sa piling namin, Panginoon. Hawakan mo kaming mahigpit. Patuloy mo kaming gabayan at patnubayan. Tulungan mo kaming magtagumpay laban sa lahat ng pain ng Diablo, lalo na sa iba't ibang kasamaan na humahatag sa tao para dalhin sa kapahamakan. Panginoon, maawa ka po. Huwag mo kaming bibitiwan. Akayin mo kami hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ang mga may sakit, alalahanin mo sila ngayon. Pagalingin mo ang aming mga kapatid. Bigyan mo pa sila ng buhay at lakas. Lalo ng kapatid natin. Bigay mo pang kaginawaan at ang kaaliwan kailangan. Mga kapatid namin hanggang ngayon ay nagtatago. Saan man sila naroon, maawa ka, Ama. Huwag mo silang pababayaan. Patuloy mo silang ingatan at ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. Ang mga kapatid namin nasa kulungan pa rin hanggang ngayon. Ang kapatid na Angel at mga kasama niya. Hindi kami nagsasawa sa pananalangin na maawa ka po, ipagtanggol mo ang aming mga kapatid.
ibiyaya mo na sa kanila ang katarungan at ang kanilang kalayaan. Makapiling na po nilang muli ang kanyang pamilya. Ama, nananalig kami lubos, narinig mo po aming mga panalangin. Mamamalagi ka po sa buhay namin, patnubay namin at kanlungan. Kailanman ay hindi kami pababayaan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesu-Kristo. Amen. Natatapos na po tayo. Magandang araw mo.